Magandang araw po muli sa atin sa mga taga-subaybay ng araw-araw ng pagpapala mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po na nakakarinig at nakakapanood po ng programang ito. Ito po hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach, ang araw-araw ng pagpapala. Marami pong salamat sa araw pong ito, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Tayo po ay manalangin. Aming masalangit, salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na tunay nagbibigay ng buhay sa amin. Salamat din po sa patuloy na pagpapala, biyaya at habag na amin pong nararanasan sa araw-araw po ng aming mga buhay. Nawa sa oras na ito ay mapatuloy kang mangusap sa amin sa magitan ng Espiritu Santo na ang aming mga puso ay maihanda sa iyong mga salita na magbibigay sa amin ng pag-asa, ng kapayapaan at ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po muli at pinagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong uukulan ng pansin ay ang salita ng Panginoon mula sa 1:35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang direksyon ng buhay natin sa kasalukuyan ay humaharap sa mga pagsubok or mga tinatawag nating mga complex sa buhay o yung mga choices natin sa araw-araw. Amen po ba? At kadalasan o madalas, binubuhos natin ang lahat ng ating lakas para sa ating pag-usad at pag-unlad. So, madalas din, gamit natin ang ating mga lakas, isip, yung oras natin at pati yung ating kaperahan, no? Upang makahanap tayo ng magiging kontento tayo sa ating buhay. Amen po ba? Totoo po ba yon? So, sa totoo lamang po, di natin lubos na matatagpuan sa buhay na ito ang mga bagay na gusto nating mapulpil or sometimes yung mga bagay na gusto nating makamtan na magbibigay ng satisfaction sa atin. So ang tanong po, saan ba natin matatagpuan ang tunay na kahulugan at layunin ng buhay na di nasisira o nawawala o nabubulok? Tanging kay Jesucristo lamang natin lubos na makakamtan ang tunay na buhay. Amen po ba? Katulad sinabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi na po magugutom. At ang sinong sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Yan, so magitan po ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay na hinahanap ng mga tao o ng karamihan sa buhay na ito ay yung mga pansamantalang mga magbibigay ng kasiyahan o kaganapan sa buhay natin dito sa lupa. Pero ang inaalok po ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesucristo, ay ang Kanyang tunay na buhay. Maaring tayo po ay naghahanap ng mga bagay na magiging masaya tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naghahanap buhay tayo, nagdinegosyo tayo, gusto natin malaki ang kita, no? Kapag naman yan ay natanggap po natin at tayo po ay kumita, no? Ay parati pa rin po tayong mayroong hinahanap. Sa magitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay nagbigay po ng assurance ang Panginoon na hindi na tayo magugutom o di mauuhaw sa mga bagay sa mundong ito. Ang ibig mong lang sabihin doon, yung mga bagay na lubos na importante sa Diyos, yung ating spiritual na pangailangan, ay hindi ho tayo mawawalan, kundi tayo po ay magiging kontento dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ang tinapay ng buhay. Amen po ba? Siya lamang ang ganap na makapagbibigay ng katiwasayan, kontento sa buhay na ito. And only Jesus, the bread of life, no, yung ating pong binasa kanina na tinapay ng buhay, ang ating Panginoon Jesucristo, na siya lamang po ang makakapag-satisfy ng ating mga spiritual hunger and give us eternal life. Amen po ba? Alam niyo po, nung panahon na ito po ay nangyari, no, na yung mga tao bago po
ito yung sinulat, no? Yung 5,000, natandaan niyo po ba yung istorya ng 5,000 na pinakain ng Panginoong Jesucristo nung sila po ay nandun sa tabing dagat, no? At nakita po natin kung paano ang Panginoon, no, ay siya ay nag-provide ng pangangailangan ng mga taong ito, no? Sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda. At kinabukasan, sabi ng Panginoon, sila po ay pumunta doon sa kabilang ibayo at sila naman po ay nakaranas ng storm, yung mga apostol po ng Panginoon, mga disciple ng Panginoon. At sila rin po ay niligtas ng Panginoon. At pinakita ng Panginoon yung mga miracles na yon at yung mga pangyayari na yon na nagpapatunay na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. At kinabukasan po, no, ay yung mga tao hinahanap muli ang ating Panginoon. Hindi dahil sa kanyang mga miracles na ginawa, no, kundi doon sa sila ay pinakain at nabusog. Sa katotohanan nga nagtanong pa sila, no, na sabi nila, Panginoong Hesus, paano kayo nakarating diyan sa kabilang ibayo, no? Nang hindi na alam namin na hindi naman kayo kasama ng mga apostol nang sila ay naglayag papunta sa kabila, no? At alam naman po natin ang istorya, no? Hindi niya sinagot directly ang mga nagtanong sa kanya, kundi tingnan po natin dito sa istorya sa John chapter 6 verses 25 to 35. Sabi po dito, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yan. So alam ng Panginoon, hindi naman talaga sumusunod ang mga taong ito dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kundi dahil sila ay nabusog at nakakain. So gusto nila mag-breakfast during that time. Kasi umaga po yun, hinahanap nila ang Panginoon. At alam ng Diyos yung mga laman ng kanilang mga puso. Noong sila ay sumusunod sa Panginoon during the time na pinakain sila ng Panginoon, yung 5,000 na yon, no? Ang nasa puso ng mga sumusunod sa kanya, no? Siya ay gawing hari at sila ay iligtas ng Panginoong Jesucristo sa pagkakaalipin sa Roma Imperyo. Pero alam ng Panginoon po yun. Pero ang nais ng Panginoon sa kanila ay magkaroon sila ng buhay na merong, sabi nga natin buhay na merong kaganapan sapagkat sila po ay naghahanap ng tunay na buhay. Pero hindi po sila nanampalataya sa Panginoon, kundi nandun lang sila dahil nakita nila yung himala na ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Maaaring tayo, no? Katulad din po ng maraming tao na minsan hinahanap lang natin si Jesus. Tinatanong lang natin si Jesus kung ano po yung magbe-benefit po sa atin. Hindi yung tunay na pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Gusto lang natin yung benepisyo na makukuha natin sa ating Panginoon. Pero nais ng Panginoon, no? Although kahit na alam ng Diyos, alam ng Panginoong Jesucristo ang puso ng mga taong sumusunod sa Kanya during that time, ay hindi niya hinayaan yung pagkakataon na hindi niya maituro ang katotohanan na siya ang tinapay ng buhay na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa verse 27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Yan. Ibig pong sabihin lamang po dito, upang tayo ay magkaroon ng tunay na buhay at buhay na walang hanggan, ay kailangan pong lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo at manampalataya po tayo sa Kanyang ginawa. Amen? Kaya sa verse 28, sabi dito, tinanong ulit siya. Kaya't siya'y tinanong nila,
Ano po ang dapat naming gawin upang maging aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? So ang mga Hudyo po ay talaga pong nais nilang malaman, no? Kung ano yung requirements, kung paano sila magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan sa kaharian ng Panginoon. Yung mga Hudyong ito, no? Na naghahanap sila ng solusyon sa kanila pong mga challenges at mga problema, concern sa kanilang mga buhay. Pero ang sabi po ng Panginoon, tinugon sila ng Panginoon, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, dugo ni Jesus, at magkakaroon tayo ng buhay at tunay na buhay that satisfy us sa ating pong pamumuhay dito sa lupa hanggang doon po sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? At dito, sinabi din sa verse 30, no? Yung mga tao sabi doon, ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? So dito makikita natin yung totoong puso ng mga taong ito na may kondisyon ang kanila pong pananampalataya. Kasi ang sabi nila sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, o Jesus, ano pong mga himala ang pwede niyo ipakita sa amin para kami ay sumampalataya sa iyo? Remember si Thomas, di ba? Sabi niya, hindi ako maniniwala hangga't hindi ko naidudot-dot yung aking daliri doon sa kanyang mga kamay, sa butas ng kanyang mga kamay at sa tagiliran. Ano po ang sabi natin na ang pananampalataya ay ang ating lubos na pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang mga bagay na ginagawa niya o gagawin niya sa ating mga buhay. Tayo ba ay nananampalataya sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang mga bagay na gusto natin o gusto ng Diyos sa buhay natin dahil tayo naniniwala na ang Diyos ay tapat sa atin. Sabi nga natin, si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng buhay at makapagsasatisfy ng ating mga spiritual na kagutuman at kauhawan. At siya rin po ang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung sinabi po dyan na yung kayo lumapit at sumampalataya, yung dalawang salitang pong yan ay halos ginamit ng Panginoon interchangeably, no? Ibig sabihin, when Jesus says come, it also means to believe. When Jesus says believe, it also means to come to Him. Dalawang bagay po ang nais ng Diyos sa atin upang tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tayo lumapit sa Kanya at tayo sumampalataya sa Kanyang ginawa upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na hindi po temporary, kundi buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung buhay natin dito, maaring tayo po ay makapamuhay ng malusog. Meron tayo, no? Meron tayong mga, sabi nga, naiipon, pero yung buhay na ino-offer sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen? Katulad po ng mga tao nung nilabas ni Moses ang mga Israelita mula sa Ehipto. Ang sabi nila, Panginoong Hesus, katulad ni Moses, pinakain niya yung mga ninuno namin doon sa ilang. At sila ay nabuhay. Pero ano sabi ni Jesus? Kinorek sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi si Moses ang nagbigay ng mga mana na yan mula sa langit, kundi ang Diyos Ama na nagbigay ng mana na yan, na magbibigay ng pang-araw-araw nilang sustenance. Amen? Pero ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay na nagbula sa langit. Anong sinasabi ng Panginoon lamang dito? Na siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung sa oras pong ito ay naghahanap po kayo ng buhay or sinasabi nyo parang wala namang saysay ang buhay ko, maaaring ang hinahanap natin ay yung mga pagkaing pansamantala, mga
mga bagay na gusto lamang natin maging masaya ngayon. Pero alam nyo, ang ino-offer sa atin ng Panginoon ay yung buhay, ang tinapay ng buhay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Panginoon, na ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi na magugutom. At ang sino mang manampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mauuhaw. Ang kailangan lang po natin ay tayo lumapit sa Kanya at sumampalataya. Kung kayo po ay nagnanais na maranasan niyo po ang buhay na nais ng Diyos para sa inyo, dalawang bagay lamang po ang nais ng Diyos sa atin. Tanggapin niyo siya bilang Panginoong tagapagligtas, lumapit kayo sa Kanya, bilang mga makasalanan at aminin natin na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Pangalawa, tayo po'y manampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kung yan po ang inyong nasa puso, sumunod lamang po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo ang panalangin ito, Aming Ama sa langit, ako'y lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, nais ko pong maranasan ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Tinatanggap kita, Jesus, bilang tinapay ng buhay na magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ako'y nananampalataya, Panginoong Jesus, sa iyong mga ginawa na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat, Jesus, sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kung yan po ang iyong pinalangin ngayon, ang buhay na nais ng Diyos, ang buhay na may kasiyahan, buhay na may kasaganaan, ay nasa sa iyo pong mga buhay ngayon. Pagpalain po tayo sa araw pong ito. Tunay nga ang araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Hanggang sa muli pong mga episode po, tayo po ay sumubaybay, tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Tanggapin nyo ang walang hanggang habag at biyaya ng Panginoon sa araw na ito. Amen.